Hello and good day mga boss. So for today ay may gagawin po akong Redmi Note 10 Pro at galing pa po ito ng Zamboanga. Pinadala po dito sa aming shop via LBC. So napakalayo po ng pinanggalingan. And according nga po sa owner, ang problem po ng unit na to ay hindi gumagana yung front cam, hindi gumagana yung back cam, so both cam hindi gumagana. At hindi na rin po gumagana yung sounds. Then sa katagalan nga po, ito ay nag-auto restart na lang at ngayon na lang napagawa. So, ang common issue po talaga nito ay front cam and sounds. Yan po talaga lagi kasi araw-araw kami may tanggap na ganito po. Yun nga lang, itong kay sir, itong sa owner po na to ay nag-auto restart na lang. So, ibig sabihin, ang unang nagka-problem dito ay yung camera and sounds. Then, sa katagalan, na hindi pa nagawa or na-stuck pa, nauwi na siya sa boot loop or auto restart na lang po ang nangyari. Dahil po sa tagal, syempre na-damage na at lumala na yung problema. Yung iba naman ito, nagiging deadboot na po eh. Pag deadboot, no power na eh. Wala nang power, hindi na ma-charge, so patay na talaga. Pero lahat ng problem po na yon ay CPU reballing lang po ang gagawin. So pag sinabi pong CPU reballing, hindi po tayo magdadagdag ng pyesa, hindi rin tayo magbabawas, at lalong hindi po tayo magpapalit ng pyesa kasi reballing lang po. Ang ginagawa po ng reballing, i-chip off or bunutin na kulay black na nakikita nyo sa video, tatanggalin ng sealed, lilinisin yung mga dating bola na nakalagay dito, then kapag malinis na, ire-reball ulit, and then pag tapos po ma-reball, ikakabit na po ulit yan sa motherboard. So meron na po ako nitong full tutorial na naka-upload po sa aking YouTube channel na gadget site. So doon nyo na lang po panoorin ang aking mga full tutorial kasi doon po ako nag-upload ng mga full tutorial talaga nasa YouTube ko. Pero minsan nag-upload din po ako ng mga video dito sa aking Facebook page at TikTok account. Pero pagdating sa full tutorial, nasa YouTube ko po talaga yun ina-upload. Kasi mas mabilis po kasi doon mag-upload ng mga video. At syempre yung nga po pala, kapag may papagawa kayo nito, pwede po kayo pumunta sa amin shop, pwede nyo po yung panoorin at hintayin habang ginagawa po namin. At kung malalayo naman, kagaya nito na galing po ng province sa Zamboanga, pwede nyo po ipadala sa amin via LBC. Mag-PM lang po kayo sa aming Facebook page at magbibigay po kami ng complete details kung saan nyo po ipapadala ang inyong unit. So sa mga nagtatanong nga po pala kung bakit nagkakaganito ang inyong mga unit, so ito po ay overuse, gamit na naka-charge, umiinit na hindi pa pinapahinga, at ang madalas po talaga na nakaka-encounter nito ay yung mga owner na mga may hilig po talaga sa games. So ang tinatamaan po kasi nito lagi ay ang kanyang CPU. Lahat po ng galaw nyo po dyan, halimbawa Facebook, video, editing, or games, lahat po yan ang sasalo ay ang inyong CPU and RAM. Pero sa ganitong Redmi Note 10 Pro, isang chips lang po kasi ito eh. Yung RAM and CPU nito ay pinag-isa na po. Kaya isa lang po dito ang ating i-reball. Hindi kagaya ng ibang mga phone, kagaya ng Poco X3 Pro at MI 10T. Yun po ay dual chip. Nasa ilalim ang CPU at nasa ibabaw naman ang RAM. Kaya dalawang beses, dalawa ang i-reball doon. Dalawa yung iki-cleaning at ikakabit sa kanyang motherboard. Oo nga po pala, sa mga nagtatanong naman po kung after reball po ba may mabuburang mga files. Wala pong mabubura dito mga files hanggat po wala namang problema sa software nyo, hindi nyo pa na-reset. Ang mga files nyo po na nakasave dito ay hindi po mabubura. So ibig sabihin yung mga photos, mga contacts, mga naka-install nyo dyan, hindi po yan mabubura, nandyan pa rin po yan dahil hindi naman tayo magpo-program kapag reballing. Ang reballing po kasi is napapabilang sa hardware, hindi po sa software. Kaya walang mabubura yan. Kadalasan naman po talaga na nagpapagawa nito dahil po sa mga, for example, Gcash kasi ngayon, hindi mo na ma-install sa isang cellphone kapag hindi mo po na-unregister dito sa lumang phone. Kaya yung iba, obligado talaga na ipagawa yung kanilang unit dahil lang po sa Gcash. Hindi kasi malagin. So, araw-araw, madalas, yan po ang mga reklamo ng customer. Yung Gcash sila hindi malagin, hindi nila unregister sa luma dahil sira ang phone, kaya napipilitan sila na ipagawa ulit to. So sa mga nagtatanong naman po kung tatagal pa po ba ito after ma-reball ang CPU, opo naman syempre, taon naman po talaga ang tinatagal nito after reballing po. Kasi yan bago na at na-refresh na yung mga bola niya, pinalitan na natin. So mas matigas na rin na bola ang nilalagay namin dito, mas mataas na heat para hindi rin ganun kadali tunawin ng init. Pero syempre kahit tumatagal ng taon ito, nakadepende po pa rin ito sa owner kung paano niya ginagamit ang kanyang cellphone. Kagaya ng sabi ko, overuse po talagang dahilan kaya nasisira ang mga cellphone. So pansin nyo po ang mga cellphone ng mga bago, ang tatas ng specs, kaya ang lalakas na rin nila uminit, lalo ng mga
higher ngayon na mga specs, nako, ang lakas talaga uminit yan. And then pansin nyo rin ba na paganda ng paganda ang technology ng mga cellphone ngayon, mga high definition na, pero papangit ng papangit ang quality. So kaya yan nangyayari. So dati-rati naman mga unang cellphone wala naman talagang ganitong issue. Kung meron man, bibihira lang po talaga ang issue. Hindi kagaya ngayong mga taon na to, ngayong generation na to, talagang pare-pareho ng kanilang mga sira. And take note nga pala, hindi lang po may gantong sira sa Redmi Madalas po ito sa mga kahit anong brand po ngayon meron na. Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, Poco, yan mga Oppo. May mga ganito na pong issue kasi hindi lang naman ito ang nire-revolve namin araw-araw. Iba't ibang brand po talaga ang aming ginagawa dito at kadalasan puro may mga ganitong issue, deadboot, camera hindi gumagana at nga pala yung mga bagong brand ngayon kagaya ng mga Tecno, Infinix ay may mga ganitong issue. Minsan front cam or camera hindi na gumagana. Madalas po talaga mga deadboot. Kaya doble ingat po talaga kayo. Yun nga lang kahit anong ingat nyo talagang prone na ng issue ito kahit anong mga model talaga dahil nga sa lakas ng mga init nila. Kaya nagkakaroon ng mga defect nito kahit anong ingat mo. Pero syempre, doble ingat pa rin. And then, nga po pala, sa mga gusto mag-update ng inyong mga cellphone, mas maganda i-full charge nyo muna. Then, kapag nag-umpisa po kayo ng updating, tutukan nyo po ng electric fan para hindi po ganun kalakas ang init. Kasi pansin nyo po, kapag nag-update kayo, mas lalong tumataas ang init. So, ang iba naman, ang sinisisi nila after update, patay na. So, hindi po update ang mira dyan sa cellphone ninyo, kundi po yung init. Dahil sa bawat update nyo, ang lakas din po uminit. Kaya, itutok nyo lang po sa electric fan or sa malamig para hindi po siya uminit na uminit. Dahil kapag uminit, tatamaan yung mga rebolling ng bola sa ilalim ng CPU at yun na po mag-uumpisa na po doon ang mga problem nyo. At yung iba kadalasan automatic shutdown or deadboot na po. Pero hanggat buhay ang CPU, after reball, magagawa pa po yan. So dito tapos ko na po magawa itong unit na to at tinitesting ko na. So yan na, working na po yung backcam niya. And syempre, na-fix na rin po dito ang auto restart kasi unang open mo nito hindi na makarating sa normal mode, auto restart na lang yan, stuck na lang sa logo ng MI. So dito gumana yung front cam, so working condition na po ito lahat at pwede na gamitin kagaya nung paggamit dati. Kung paano nyo po siya nagagamit noon ay ganun nyo rin po ulit siya magagamit ngayon. Pero syempre advice ko lang, doble ingat po talaga kasi alam nyo na lahat na ganito ang mga issue nito at prone na ito ng sira. Alam ko, lahat ng mga user ng cellphone ngayon kabisado nyo na mga common issue ngayon. So yun lang mga ma'am and sir, Redmi Note 10 Pro, auto restart, no front cam, back and sound repair successfully. Thank you and good day.